Mahirap na itim na waitress na wala ang kanyang pangarap na trabaho para iligtas ang isang nahulog na matandang lalaki, hindi alam na siya ay bilyonaryo. Maya, isang waitress na nahihirapan sa utang. Nagtatrabaho sa isang eksklusibong club kung saan mahigpit ang mga rules at puro luxury. Nang mahulog ang isang matandang lalaki sa labas, sinugal niya ang trabaho niya at lumabas para tulungan ito. Hindi niya alam, siya pala ay isang bilyonaryo. Pagkatapos siyang paalisin, sinimulan niyang bayaran ang kabutihan nito sa paraang hindi niya inaasahan. Bago tayo magsimula, comment muna kayo, anong oras na dyan at taga saan kayo nanonood? Tara na! Ang hangin sa loob ng Sovereign, ang pinaka-eksklusibong private dining club sa lungsod, ay laging perpektong malamig sa 70 degrees, sterile at kontrolado. Inayos ni Maya ang crisp na puting kwelyo ng uniforme niya, kita sa kanyang reflection sa makintab na silver cloche sa mahogany sideboard. Ang unipormeng ito ay higit pa sa damit, ito ang kanyang lifeline. Sa edad na 26, pagkatapos ng mga buwan ng desperadong paghahanap ng trabaho at tumataas na utang mula sa medical bills ng kanyang nanay, ang pagkakuha ng posisyon sa Sovereign ay parang himala. Hindi dahil pangarap niyang mag-serve ng truffles sa mga mayayaman, kundi dahil sa sweldo at legendary tips na magliligtas sa kanya mula sa bigat ng kahirapan. Pero ang rules ng Sovereign ay absolute at draconian. Dapat invisible, tahimik, at confined lang sa loob ng premises ang staff. Si Ines Vance, ang general manager, pinapatakbo ito ng may nakakatakot na lamig. Paulit-ulit niyang paalala, kapag lumabas ka sa labas na nakauniforme, magdulot ng public spectacle, o iniwan ang section mo sa lunch rush, agad na termination, walang appeal. Ang club ay nagbebenta ng ilusyon ng perfect, uninterrupted luxury. Ang totoong mundo sa labas ng mabibigat na salamin na pinto ay bawal pumasok. Alas negatibo 12, 15 ng tanghali, peak ng midday rush. May dala si Maya na tray ng sparkling water patungo sa window side tables nang biglang may nakita siyang biglaang galaw sa floor-to-ceiling glass. Isang matandang lalaki na naka-sharp pero medyo dated na navy suit ang naglalakad sa labas ng entrance. Bigla, parang bumigay ang pavement sa ilalim niya. Hindi trip o stumble, structural failure. Isang maliit na localized micro-sinkhole, dahil sa luma ng infrastruktura ng lungsod at recent water main breaks, bumagsak mismo sa ilalim ng paa niya. Nahulog siya ng malakas, lumubog ang mga binti niya hanggang tuhod sa jug, crumbling asphalt. Agad nakita ang shock sa mukha niya, tahimik na hiyaw ng sakit at pagkalito habang tumama sa matigas na lupa. Natigilan si Maya, namulat ang mata. Inaasahan niyang dadagsa ang mga Wall Street brokers, tourists, at tech executives para tulungan siya. Pero mas malamig pala ang realidad ng lungsod. Ito ang peak ng bystander effect. Mga tao na busy sa phones o late sa important meetings, basta umiiwas lang. May nag-assume na lasing siya. May umiwas dahil baka lalong bumukas ang lupa. Tragic na invisible barrier ng urban apathy. Nakita nila ang problema, pero desisyon nilang may iba ng bahala. Pinanood ni Maya ang pakikibaka ng matanda, mga kamay na batik-batik ng edad, humahatak ng walang kwenta sa jagged concrete. Tumingin siya pataas, mata niyang nagtama sa mata ni Maya sa makapal na salamin. Malalim na tahimik na takot sa tingin niya. Maya, table 4 needs their wine decanted, matalim na bulong. Si Vance. Mukha niyang iritado at impatient. Tumingin si Maya mula sa manager patungo sa lalaki sa labas. Ines Vance, may nahulog sa labas. Bumagsak ang pavement. Kailangan niya ng tulong. Sumulyap si Ines Vance sa labas, klinikal na tingin. Nakita niya ang matanda, ang sira na kalsada, at ang gulo nito. Tumawa siya ng mapanuya, tumalikod. Bahala na ang city. May Vanguard Capital Board kami in 5 minutes. Huwag mong iwan ang station mo. Nagdurugo siya, bulong ni Maya, nakita ang crimson streak sa puting cuffs habang sinusubukang tumayo. Kung lalabas ka sa mga pintong iyan, Maya, sabi ni Ines Vance, boses na bumaba sa mapanganib na malamig na bulong, huwag ka nang bumalik. Tapos ka na. Isipin mo ang nanay mo. Isipin mo ang renta mo. Devastating ultimatum. Manatili ka tumbas equals seguridad, survival, at pagbubulag-bulagan sa pagdurusa. Umalis ka tumbas equals agad na kapahamakan.
Pumintig ng mabilis ang puso ni Maya, panic at morality. Tumingin siya sa tray sa kamay, tapos sa lalaking unti-unting nawawala ng lakas. Inilagay niya ang tray sa pinakamalapit na kredensa. Sorry, bulong niya. Itinulak niya ang mabibigat na salamin na pinto, iniwan ang sterile perfection ng sovereign para sa chaotic init ng kalye. Naririnig niya ang pag-scoff ni si Vance sa likod. Sa gilid ng mata, nakita niyang mabilis siyang tumalikod at bumalik sa loob, parang wala lang nangyari. Luhod si Maya sa maruming pavement, nakakagat ang balat niya sa roof concrete, sinira ang pristine uniform. Sir, ako na po, sabi niya, nanginginig pero matatag ang boses. Hinawakan niya ang malamig, nanginginig na kamay nito. Bumigay po, raspy na sabi ng matanda, mababaw ang hininga. Hindi ko maramdaman ang paa ko. Huwag tumingin pababa, tingnan mo lang ako, mahinahong utos ni Maya. Itinanim niya ang paa. Ignore ang dangerous edge ng sinkhole. Sa surge ng adrenaline, hinila niya. 3 masakit na subok, nag-aalab ang muscles, madulas ang polished shoes sa alikabok, pero sa wakas, nayahon niya siya sa edge. Pareho silang bumagsak pabalik sa solid sidewalk, hingal na hingal. Nagsimulang magtipon ang crowd, morbid curiosity lang ngayong tapos na ang panganib. May tumawag na ng ambulance. Nakaupo si Maya sa tabi ng matanda, hawak ang nanginginig niyang kamay hanggang marinig ang sirens. Nang ilagay siya ng paramedic sa stretcher, tumingin siya kay Maya. Salamat, bulong niya, halos hindi naririnig sa ingay ng lungsod. Ano ang pangalan mo? Maya, sagot niya, mahinang ngiti kahit pagod na pagod. Habang umaalis ang ambulance, bumagsak sa kanya ang realidad. Tumayo siya, pinagpag ang dumi sa ruined apron. Tumingin sa pinto ng sovereign. May security guard na roon, hawak ang plastic bag na may coat at purse niya. Hindi na nga lumabas si Vance para personal na paalisin siya. Lakad-lakad siyang umuwi ng hapong iyon, malabo ang lungsod sa likod ng luha. Nasaktan siya. Ginawa niya ang tama, ang makatao, pero ang reward ay total devastation. Sa gabi, nakaupo siya sa maliit na kitchen table, tinitingnan ang stack ng overdue bills, umiiyak ng tahimik sa kamay. Parang sobrang cruel ang mundo, kung saan ang kabutihan ay fatal liability. Ano ang hindi alam ni Maya, ng mga walang pakialam na pedestrians, at lalong hindi alam ni arrogant na Vance? Ang pangalan ng lalaki ay Arthur Pendleton. Hindi lang mayaman si Arthur, siya ay titan. Silent, reclusive architect ng multibillion-dollar holding company na may-ari ng kalahati ng commercial real estate sa lungsod, kasama na ang building ng sovereign. Bakit hindi siya kilala? Ghost Tears choice siya. Pagkatapos ng tragic family kidnapping attempt noong late 1980, tinanggal niya ang sarili sa public eye. Walang interviews, walang galas, walang social media. Sa mundo, pangalan lang siya sa legal documents. Naka-understated tailored suits, blend in sa libu-libong senior executives. Nang makita siyang mahulog ng mga tao, hindi nila nakita ang bilyonaryo, anonymous, vulnerable old man lang. At sa lungsod na sumasamba sa power at youth, invisible ang anonymous old man. 3 nakakapagod na araw ang lumipas. Desperadong nag-scroll si Maya sa job boards, malalim na hopelessness sa dibdib. Imminent na ang eviction. Alas negatibo 1:00 oras ng Martes ng umaga, may matalim na katok sa pinto. Binuksan niya, matigas na babaeng naka-gray suit, kasama ang lalaking may makapal na leather briefcase. Maya Washington, tanong ng babae. Opo, sagot niya, bumaba ang puso, akala debt collector. Ako si Eleanor Vance, legal counsel ni Arthur Pendleton. Biglang lumambot ang mata ng babae. Ang lalaking iniligtas mo sa 5th Avenue. Natulala si Maya. Pinapasok sila. Sa cramped kitchen table, ipinaliwanag ni Eleanor kung sino si Arthur. Sinabi ang severity ng sinkhole, hairline fracture siya, at sa heart condition niya, ang shock at prolonged entrapment ay maaaring nakamamatay kung hindi siya dumating si Maya. Nakita ni Pendleton mula sa ambulance nang ibinigay sa iyo ng guard ang gamit mo, sabi ni Eleanor, emosyonal ang boses. Pinatignan niya ang cameras at policies ng restaurant. Alam niya kung ano ang sinakripisyo mo para sa stranger. Binuksan ni Eleanor ang briefcase. Ang sovereign ay tenant sa building na pag-aari ng trust ni Pendleton. Simula ngayong umaga,
permanently revoked na ang lease nila dahil sa gross negligence sa safety ng pedestrian sa labas. Si Ennis Vance naghahanap na ng bagong trabaho. Napahawak si Maya sa bibig. Pero yan business lang, sabi ni Eleanor, kinuha ang sealed envelope. Ito ang personal. Naniniwala si Ennis Pendleton na ang lipunang nagpaparusa sa empathy ay lipunang talo na. Ayaw niyang maging casualty kanyan. Sa loob ng envelope, cashier's check na sobrang laki, sapat para bayaran ang utang medikal ng nanay, bumili ng bahay outright, at hindi na mag-alala sa utility bills. May kasama pang heavy cream-colored stationery na handwritten note. Dear Maya, sa mundo kung saan lahat ay tumalikod, ikaw ang tumingin pababa at nag-abot. Nawala ang kabuhayan mo para iligtas ang buhay na akala mo walang halaga sa'yo. Ang tunay na karakter ay kung ano ang ginagawa natin kapag akala natin wala na tayong matitira at walang makukuha. Kasama ang enclosed na papel lang yan, nag-set up ako ng philanthropic foundation para sa urban community support at infrastructure safety. Kailangan ko ng direktor. Kailangan ko ng taong talagang nakikita ang mga tao sa kalye. Kung interesado ka, ang kotse ko naghihintay sa labas. With eternal gratitude. Arthur D. Natigilan si Maya. Ang heartbreak, panic, at bigat na nakaraang 3 araw ay unti-unting nawala, napalitan ng malalim, overwhelming warmth. Ang mga luha ngayon ay hindi mula sa kawalan ng pag-asa, kundi sa malaking healing relief. Tumingin siya kay Eleanor, huminga ng malalim, pinunasan ang mata. Nawala ang dream job niya, pero nakadiskubre siya ng calling na magbabago sa buhay niya at sa buong lungsod magpakailanman. Kumusta? Gusto mo ba i-adjust kahit saan, o mas mahaba pa?